Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 871 hanggang 880. Baliktad na pag-iisip. 0871. Anak. Ano bang nangyayari sa iyo anak? Malakas na tanong ng isang elder ng isang sekta, na may hawak na isang alagad na kakaalis lang. Nakita ko na ang disipulo ay nagsusuka na may malaking bibig, ang kanyang mukha ay asul, at siya ay nasa matinding sakit. Kaagad na sumunod, mayroon ding ilang mga kabataang alagad na katatapos lang magretiro, na susuka ng hindi komportable, o nahihilo. Tsaka dumiretso siya sa inidoro, parang hindi na kaya ng tiyan niya. Sa mga stand, nagsimulang sumigaw ng malakas ang mga tao kung saan-saan, na biglang ikinaalarma ng mga nakatatanda sa judging stand. Sumimangot si Yelong Yuan, at direktang ipinadala ni Yelong Teng ang sarili niyang mga sundalo para mag-order kung ano ang nangyari. Mayroong maraming mga sinaunang mandirigma sa eksena, at mayroon ding maraming mga tao na alam ang mga medikal na prinsipyo. Kaagad, sinimulan ng mga elder na bigyan ang mga disipulong ito ng kanilang pulso. Sa pagsisiyasat, natuklasan na ang mga disipulong ito ay may mga sintomas ng pagkalason. Sa pagkakataong ito, marami sa mga pinuno at matatanda ng angkan na naruroon ng hindi na nakatiis, at lahat sila ay tumakbo sa plataporma ng hukom na may parehong galit. Panginoong punong hukom Mingjan, ngayon ko lang pinapunta ang aking mga disipulo sa field, dahil nalasan ako, na naging sanhi ng labis na pagkadismaya sa aking katawan, at ako ay natalo. Siguradong may isang taong lihim na nagmamanipula sa pagpili na ito. Itong mga alagad ng pamilya natin. Nagsusuka at nagtatae, hindi makakonsentrate sa pakikipag-away, siguradong may lason ito. Sa ilang sandali, ang eksena ay ganap na magulo, at ang labanan sa gitna ng field ay kailangang itigil. Maraming mga taong naruroon ang nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya, dahil ang ilang mga tao ay walang sintomas ng pagkalason, kaya hindi kapani-pani walang marinig na ang iba ay nalason. Tiningnan ni Yefan ang biglaang pagsiklab ng mga bagay-bagay, sumimangot, at nagkaroon ng masamang premonition. Labis na iniis si Chu Yunyao, bakit nangyayari ito, napakahirap makapasok sa top 10, paano mangyayari ang ganoong bagay? Tahimik. Sa pagharap sa kaguluhan ng mga manunood, biglang tumayo si Yelong Yuan at sumigaw, nakakabingi ang tunog, at sa wakas ay pinigilan ang tunog. Lahat sila ay mga sikat na sekta at sekta na may ulo at mukha sa mundo. Kapag napakagulo ng sitwasyon, anong klaseng formalidad ito? Dahil pinagsabihan ni Yelong Yuan, natahimik ang maraming tao sa eksena sa kahihiyan. Tumayo si Yelong Teng sa oras na ito at sumigaw, lahat mangyaring maging mapagpasensya. Magpapadala kami ng isang medikal na koponan upang masuri at gamutin kaagad, at lahat ay hindi dapat umalis sa base ng walang pahintulot. Upang malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon, mangyaring makipagtulungan sa ating mga opisyal at sundalo. Tanggapin ang aming pagsisiyasat. Kung matuklasan na may naglason talaga at palihim na nakialam sa pagpili na ito, paparusahan ka namin ng matindi. Pagkatapos magsalita, agad na nag-utos si Yelong Teng sa lugar na hayaan ang hukbo at mga ahente ng base na magsagawa ng carpet search para maghanap ng anumang kaina-hinalang gamot. Napakaraming pinuno ang naroroon, at ang Dragon Soul ang nag-utos, at lahat ay hindi ng ahas na sumuway, at maaari lamang tanggapin ang interogasyon. Natapos din ang pagpili, at hinalungkat ng mga sundalong naglalakad ang mga gamit at damit ng lahat. Humihingi si Jiang Xiaobai at tumakbo pabalik sa kinatatayuan, pinagpawisan ang buong katawan, at tuwang-tuwa nang ngumiti, Mr. Yefan binalik niya sa kanya ang itim na bag ng tela, got it, tutuperin ko ang aking salita. Agad na natuwa si Jiang Xiaobai, iniisip ang pagiging mahiyain muli, tinakpan ang kanyang mukha at ngumiti sa sarili. Matapos ang mahigit kalahating oras na paghahanap, ilang sundalo ang biglang tumakbo sa reviewing stand. Iulat. Ang kaina-hinalang pulbos ng droga ay natagpuan sa silid ng tirahan ng pamilya Chu sa Tancheng. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na sumabog ang eksena, at daan-daang tao ang agad na tumingin sa lahat ng nasa gilid ni Yefan. Ang mga tao ng pamilya Chu ay natigilan at nataranta. Ang mga mata ni Yefan ay malamig, kung hindi niya alam kung ano ang nangyayari, siya ay naging walang kabuluhan sa loob ng maraming taon. Sa halip na direktang salakayin ng pamilya Chu, ito ay talagang simple at mabisyo. Hindi nagtagal, may mga matatandang may alam sa pharmacology, na nagsabing ang bote ng medicinal powder ay talagang ang talamak na lason na lamason sa maraming tao sa pagkakataong ito. May mga extracted herbs at rhubarb dito. Matapos ihalo sa ilang makamandag na damo, maaari itong magdulot ng pagsusuka at pagtatae. Ang mga tao ng pamilya Chu, hindi nakakagulat na matapang sila sa pagkakataong ito, handa silang dumating. Narinig ito ni Wang Luotian ng pamilya Wang at agad na napangiti. Ang mga tao mula sa ibang malalaking pamilya at sekta ay itinuro at pinagalitan din. Orihinal na ito ang unang ibon ng baril, ngunit ang mga nagawa ng pamilya Chu sa pagkakataong ito ay kitang-kita, at naiinggit na nila ang mga tao. Ang biglaang paghahayag ng pagkalason ng pamilya Chu ay katumbas ng pagbibigay sa lahat ng dahilan para umatake.
Sa entablado ng paghusga, nakasimangot si Ye Longteng, naramdaman na medyo kakaiba ang bagay na iyon, ngunit ang poison fan ay natagpuan sa silid ng mga anak ng pamilya Chu, kaya hindi niya natulungan ang pamilya Chu. Tumingin si Ye Longyuan kay Xiao Fengshan at sa iba pang katabi niya, at sinabing, ano sa palagay mo? Si Yinlong ang pinuno ni Kuya Ye. Kung may nangyari sa pagpili, syempre si Kuya Ye ang nagdesisyon. Tumawa si Xiao Fengshan. Sa tabi ni Zhou Wei, si Ji Yutang, at iba pa. Ay nagpahayag din ng kanilang pagsunod kay Ye Longyuan at pagtitiwala sa paghatol ni Ye Longyuan. Nag-isip sandali si Ye Longyuan, pagkatapos ay bumangon at sinabing, sinong kabinet ng bata ang nakahanap ng gamot na ito? Agad na sumagot ang nag-iimbestigang sundalo, iulat, si Chu Yuntian mula sa pamilya Chu. Ano? Kaagad, nagmamadali siyang makiusap para sa kanyang hinaing, hindi ko ito nilason. Hindi ko nakita ang bote na iyon. Tahimik na sinabi ni Ye Longyuan, halika rito, ilagay muna si Chu Yuntian sa kustodiya, at ang iba pang mga anak ng pamilya Chu ay sama-samang tanungin. Isang grupo ng mga sundalo pagkatapos kumuha ng mga utos, tumakbo siya sa kampo ng pamilya Chu. Agad na huminto si Chu Yunyao, kapag nakita ito ng malinaw at naging sospek, masisira ang kinabukasan ng grupong ito ng mga kabataan sa pamilya Chu. Hindi alintana kung ang kawalang katarungan ay maaaring alisin sa hinaharap, ang insidenteng ito ay magiging isang kahihiyan. Higit pa rito, kung siya ay talagang nahuli, alam ng Diyos kung siya ay patuloy na ma-frame para sa anumang krimen. Maghintay. Tumayo si Chu Yunyao, tumayo sa harap ng mga kabataan, at sinabi, walang sinuman ang pinapayagang gawin ito. Sa pagtingin sa malamig na mukha na si Chu Yunyao, nag-alinlangan ang mga sundalo, tutal, hindi naman mataas ang katayuan ni Chu Yunyao sa militar. Pangkalahatan. Malakas na sinabi ni Chu Yunyao, pangkalahatang komento Ye, hindi mo ba iniisip na kakaiba ito? Kung nalasan ang ating pamilyang Chu, bakit natin inilalagay ang ebidensya sa ating silid? Hindi ba ito naghihintay para sa iba pang maghanap? Sa paghusga sa yugto, lahat ay nag-isip, sa katunayan, kahit na ang mga maaaring mag-isip ng mahinahon ay maaaring makaramdam na may mali. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita, at ang karamihan sa mga pinaghihinalaan ay ang mga tao ng pamilya Chu. Huwag kang magpalinlang, dito makapangyarihan ang mga tao ng pamilya Chu. Sabi nga, mas delikado ang lugar, mas ligtas ang lugar, pinaglalaroan nila ang baliktad na pag-iisip. Ang mga tao ng pamilya Chu ay nalasan, hindi ba para lang isipin ng lahat na sila ay na-frame? Si Wang Luotian ang nagsalita. Nang marinig ito ng lahat, agad nilang nadama na ito ay may katuturan, at sa ilang sandali ay naramdaman nila na ito ay lubos na posible. Hinusot ni Ye Longyuan ang kanyang mga mata at sinabing, anyway, arestuhin muna ang lahat ng may katuturang tauhan ng pamilya Chu, at pagkatapos ng investigasyon, bibigyan namin ni Yinlong ng patas at makatarungan ang lahat. Hindi ako papayag. Pag-aari ba ng isang tao ang bote na iyan? Hindi mo ba muna tingnan ang mga fingerprint nito? Galit na sabi ni Chu Yunyao. Ang mga humahadlang sa investigasyon ay arestuhin. Utos ni Ye Longyuan. Matapos sundin ng mga sarhento ang utos, kahit sino pa si Chu Yunyao, kailangan nilang direktang arestuhin ang mga tao. Sa sandaling ito, si Ye Fan, na tahimik na nakaupo sa likod at humihit-hit ng sigarilyo at iniisip ang problema, biglang tinapakan ang upos ng sigarilyo, tumayo, at hamarang sa harap ni Chu Yunyao. Kabanata 0872 Isang oras. 0872. Tiningnan ni Ye Fan ang grupo ng mga sundalo na may blankong ekspresyon, ang lakas na lumalabas mula sa kanyang katawan, at ang lamig sa kanyang mga mata, ay nagpatigas sa mga sundalong ito at hindi nang ahas na kumilos. Kaagad, tumingin si Ye Fan kay Ye Longyuan sa entablado ng mata, at nagtama ang mga mata ng dalawa, na parang may mga kulog na ulap na nagkukumpulan. Bigyan mo ako ng isang oras, at hahanapin ko ang tunay na bilanggo para sa iyo. Panay ang tono ni Ye Fan, ngunit ang bawat salita ay tumpak na nahulog sa pandinig ng lahat ng naroroon. Nang hindi hinintay na magsalita si Ye Longyuan, sinamantala ni Wang Luotian ang pagkakataon para ituro at pinagalitan, Ye Fan. Huwag kang masyadong mayabang. Bakit ka makikinig sa iyo? Bakit ka dapat imbestigahan? Kailangan mo ring sundin ang utos ng mga pinuno. Dahil sa walang awa at walang awan na mga taong tulad mo kaya tinuturuan mo sila ng grupo ng mga makamandag na bata. Malamig na tiningnan ni Ye Fan si Wang Luotian, ang aking mga personal na hinaing sa iyong maharlikang pamilya ay walang kinalaman sa pangyayaring ito. Kung nais mong ipaghiganti ang iyong panganay na anak, maaari kang pumunta at patayin ako sa isang matuwid na paraan, o maaari kang gumamit ng mga sabuatan upang magplano laban sa akin. Ngunit nais mong samantalahin ang oras na ito. Masyado mong siniseryoso ang sarili mo. Namula si Wang Luotian at sinabing, demonyo ka. Nagsasalita ka ba ng mga salita ng tao? May mga anak ka ba? Kami, mga magulang, ay nagsumikap na palakihin ang aming mga anak ng higit sa 20 taon, ngunit kami ay brutal na pinatay ninyo. May katwiran ka pa ba? Dahil sa sigaw ni Wang Luotian, maraming tao ang naawa sa kanya.
Maraming tao ang hindi nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Ye Fan, ngunit naiintindihan nila ang damdamin ng pagiging isang magulang. Sa sandaling ito, nginisyo ni Ye Fan, ang iyong anak, si Wang Jixiao, ay tumakas mula sa labanan, ipinagkanulo ang kanyang kapatid na sumunod sa kanya sa loob ng higit sa 10 taon at nagtiwala sa kanya sa sandali ng buhay at kamatayan, ipinagkanulo ito, at binaliwala ito. Ang bagay na ito, ang mga Qinglongmen's people ang higit na nakakaalam. Pagkatapos, upang mailigtas ang kanyang buhay, ibinigay niya sa kaaway na bansa ang kanyang napatay at nasugatan ng hindi mabilang na mga sundalo at nanumpa na ipagtanggol. Walang sinuman sa Jiangnan Military Region ang nakakaalam tungkol dito. Bilang isang magulang, alam mo kung gaano kahalaga ang iyong mga anak. Maaaring ang mga batang mandirigma na sumunod sa kanya, ang mga batang sundalo na namatay sa labanan, ay hindi pinalaki ng kanilang mga biolohikal na magulang. Kung ihahambing ang puso sa puso, lahat ba ng mga kabataang pinatay ng iyong anak, ang kanilang mga magulang, ay pinatay din sa iyong maharlikang pamilya para maghayganti? Oo, aminado akong demonyo ako na pumapatay ng hindi kumukurap. Nagsisisi akong pumatay ng maraming tao, ngunit hindi ko kailanman pinagsisihan ang pagpatay kay Wang Jixiao kahit sandali. Ang boses ni Hong Zong. Ang mga salita niya ay nagpatahimik sa mga manunood, at maraming nakatatanda at mga opisyal ang tumango. Tumayo si Chu Yunyao sa likod ng lalaki, nakatingin sa lalaki na may kinang sa kanyang mga mata. Nagbago ng ilang sandali ang mukha ni Wang Luotian. Siya ay namumutla, ang kanyang mga mata ay duguan, ngunit siya ay hindi makapagsalita. Ang iba pang mga miyembro ng pamilya Wang, ang Qinglongmen, lahat ay may mga buntong hininga sa kanilang mga mukha. Pagkatapos, nakita ni Wang Zihan ang lahat ng ito, ibinaba niya ang kanyang ulo sa isang komplikadong paraan. Tumingin si Ye Longyuan kay Ye Fan ng may malalim na mga mata, nakahawak sa kanyang mga kamay sa kanyang likod at mahigpit na hinawakan ang mga ito. Punong hukom, lahat ng naruroon, humihingi lang ako ng isang oras. Hayaan mo akong mag-imbestiga sa loob ng isang oras at hahanapin kita ang tunay na lason. Malakas na sabi ni Ye Fan. Lahat ng nasa entablado ay tumingin kay Ye Longyuan at naghintay para sa kanya na magdesisyon. Inisip ito ni Ye Longyuan at sinabing, walang kagamitan sa pagsubaybay sa gusali ng tirahan, malinis ang bote, at dapat walang natitirang fingerprint. Sa isang oras, paano ka mag-iimbestiga? Sinabi ni Ye Fan. Bagamat ang mismong gusali ng tirahan ay walang anumang surveillance, ngunit ang silid ay may mga bintana, hindi ito nangangahulugan na ang mga satellite sa kalangitan ay hindi nakikita kung ano ang nangyayari sa loob. Ang mga satellite. Ito ay masyadong walang katotohanan. Maliban kung ang pinaka-advanced na mga satellite ng militar ay nangyari na makita ang lugar na ito at napapailalim sa iba't ibang mga kondisyon, paano posible na masubaybayan ang mga paggalaw sa isang maliit na silid? Umiling ang isang opisyal. Mahinahong sinabi ni Ye Fan, sabi ko oo, kung hindi ka naniniwala, maghintay lang at tingnan. Tsaka isang oras lang ang kailangan ko, hindi isang buong araw, maghintay ka dito ng isang oras, at malalaman na ang katotohanan. Hindi dapat masyado. Matapos marinig ito, nagpalitan ng opinyon ang mga matataas na tao sa entablado. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Ye Fan ay naroon, at naramdaman nila na hindi sila nasisiyahan sa pangangailangang ito, na sobra-sobra. Maingat na inalog ni Ji Yutang ang folding fan, habang si Ye Feng sa gilid ay medyo nababalisa. Akala ko sa sandaling mangyari ito, magkakaroon ng salungatan si Ye Fan kay Ye Longyuan at sa iba pa, ngunit walang ginawa si Ye Fan, ngunit sinabi niyang gusto niyang imbestigahan ang katotohanan. Sa wakas, si Ye Feng, na hindi na nakatiis pa, ay tumayo at nagsabi, Hoy, kung sasabihin mong investigasyon, imbestigahan mo na lang. Baka utos mo, ang punong tagapagturo, si Xi Jinping. Kung bibigyan kita ng oras, hindi ko ba sisirain ang ebidensya? Sabi ni Ye Fan na may kalahating ngiti, ito ang reviewer ni Ye Feng, kung nag-aalala ka, bakit hindi mo ako sundan para mag-imbestiga at hayaan kang panuurin ang buong proseso, paano? Ako. Nawalan ng masabi si Ye Feng, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pangkalahatang pagsusuri, sa tingin ko. Ang panukala ni Ye Fan ay lubos na magagawa. Marami siyang kilala na makapangyarihang tao, at maaaring siya ay makapag-imbestiga sa katotohanan. Hindi na masyadong mahaba para pagalingin natin itong mga kabataang nalason. Si Long Teng ay natural na ayaw makipag-away kay Ye Fan. Nag-alinlangan si Ye Longyuan at sinabi, kung ganoon, ang lahat sa pamilya Chu ay hindi dapat umalis sa eksena. Bibigyan kita ng isang oras. Kung hindi ka makakahanap ng tiyak na ebidensya upang patunayan kung sino ang may kasalanan pagkalipas ng isang oras, lahat ng tao sa pamilya Chu, ikaw at ako ay parehong iimbestigahan. Walang problema, tumango si Ye Fan, at pagkatapos ay sinabi na may malungkot na ekspresyon, ngunit kung malalaman ko kung sino ang nag-frame ng aking mga estudyante, ano ang dapat kong gawin sa kanila? Matuwid na sinabi ni Ye Longyuan, syempre ito ay pinangangasiwaan alinsunod sa batas militar at ipinadala sa isang hukuman ng militar. Kung ikaw ay nagkasala ng isang krimen, ito ay dapat na habang buhay na sentensya. Oo.
Ngumisi ang fan, okay, sana matupad ni President Ye ang kanyang pangako. Matapos itong linawin, tumalikod si Ye Fan at umamin kay Chu Yunyao para tiyakin sila. Nang oras na para umalis, tinanong ni Ye Fan ang lahat ng nasa entablado, kung may nag-aalala, maaari kayong sumama sa akin. Kailangan ko lang kumpirmahin ang ilang bagay bago ko makuha ang surveillance video. Iyon Ye Feng Judge, ano sa tingin ninyo? Sumama ka sa akin. Palihim na sinulyapan ni Ye Feng si Ji Yutang, at tahimik na ikanaway ni Ji Yutang ang kanyang kamay. Naiintindihan ni Ye Feng, alam na kahit na makahanap siya ng anumang video, wala itong kinalaman sa kanya, at hindi na kailangang gumawa ng gulo, kaya sinabi niya, hindi ka maglakas loob na tumakas sa takot sa krimen, tingnan natin kung anong mga trick ang magagawa mo. Hindi nag-abala si Ye Fan. Mas binibigyang pansin siya, mag-isa siyang naglakad patungo sa accommodation building. Pagkaalis ni Ye Fan, nakahinga ng maluwag si Ye Longteng at may emosyong nagsabi, matino pa rin ang batang ito ngayon, at sa wakas ay hindi siya masyadong kulot. Nag-aalala talaga ako na tuwirang gagamit siya ng puwersa para sa kapakanan ng pamilya Chu. Malamig na ngumuso si Ye Longyuan, ikalawang anak, natakot ka rin sa mga tinatawag na powerhouse sa ibang bansa nitong mga nakaraang taon. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na ang mga mandirigma sa kanluran ay pawang mga tigre ng papel, kaya marami kaming clan masters, totoo ba talaga? Natatakot na hindi siya mabuhok. Chapter 0873 Tatanungin ulit kita sa dulo. 0873 Nakinig si Ye Longteng sa mga salita ng kanyang kapatid na may walang magawang ngiti sa kanyang mukha, at hindi nabawasan ang kanyang pag-aalala. Nakangiting lumapit si Ji Yutang at nagsabi, Bro-in-law, may isang oras pa para maghintay, bakit hindi tayo maghanap ng mauupuan at uminom ng tsaa? Kalmadong sinabi ni Ye Longteng, hindi na kailangan, kung ayaw ni Yutang na manatili rito, gawin mo kung ano ang gusto mo. Hehe, dahil naghihintay ang magkapatid dito, syempre kailangan kitang samahan, sabi ni Ji Yutang, na tila casual. Nabalitaan ko na sinaktan ni Ye Fan si Fenger, wala talaga siyang pakialam sa klan natin. Tingnan mo ang kapangyarihan. Kumunot ang noo ni Ye Longteng, Yutang, ang insidenteng ito ay hindi kasalanan ni Ye Fan lamang, si Fenger mismo ay may mga problema na kailangan niyang pagnilayan, isa kang tiyuhin, huwag kang masanay sa kanya sa lahat ng oras. Ay, Longteng, ikaw at ako ay magkakilala sa loob ng maraming taon, hindi mo ba ako kilala? Mahilig lang ako sa mga bata, hindi ko nakikita ang mga bata na binubuli. Kailangan mong sabihin sa kanya, ang aking pangalawang tiyuhin, tungkol sa mga bagay na karaniwan mong itinuturo sa mga bata. Hindi ko masabi. Tumawa si Ji Yutang. Isang kamao ang tumama sa cotton ball, kaya hindi na nakapagsalita pa si Ye Longteng sa kanya. Bagamat medyo hindi nasisiyahan si Ye Longteng, nasabi lang niya, sa madaling salita, sa huling pagkakataon, huwag mo nang pakialaman si Ye Fan, tapos na. Pagkatapos ng lahat, 500 taon na ang nakalilipas, binuhay ng aming ama ang aming pamilyang Ye sa pamamagitan ng pag-asa dito. Ang tanging paraan para makumbinsi ang publiko ay maging makatwiran at huwag gumamit ng dahas para mangapi ang mga tao. Kung nais ni Fenger na mamana ang dakilang layunin sa hinaharap, dapat niyang alisin ang kanyang kasalukuyang init ng ulo, kung hindi, siya ay palaging isang bata. Paulit-ulit na tumanggaw si Ji Yutang at ngumiti, oo. Tama si Longteng, bilang tiyuhin, naaawa ako sa bata, wala nang iba. Ibinaba ni Ye Longyuan ang kanyang mga mata at tahimik na tumingin kay Ye Feng na nakatayo sa tabi niya. Si Ye Feng ay nagpapatugtog ng tambol sa kanyang puso, tumitingin sa direksyon ng gusali ng dormitoryo paminsan-minsan, nang bigla niyang matagpuan ang kanyang ama na nakatingin sa kanya, ang kanyang katawan ay nanikip. Fenger, sabi ni Ye Longyuan, halika sa harap ko. Inilibot ni Ye Feng ang kanyang mga mata, lumakad sa harapan niya, at sumaludo, ama, ano ang problema? Ipinatong ni Ye Longyuan ang isang kamay sa balikat ng kanyang anak, tinitigan siya ng diretso, at sinabing, ito ang ano sa palagay mo tungkol sa pagkalason sa bukid. Ako. Sumulyap si Ye Feng kay Ji Yutang, umiwas ang kanyang mga mata at sinabing, sa tingin ko. Napakalaki ng ebidensya, malamang na ang mga taong inutusan ni Ye Fan ang pamilya Chu. Ano? Sa tingin mo ba talaga? Tanong ni Ye Longyuan sa malalim na boses. Sa tingin ng anak ko, ito nga ang nangyari. Kailangang tanungin ng mahigpit si tatay, ang Ye Fan na ito ay isang napakasamang mamamatay tao. Kung hindi dahil sa pagliligtas ng pangalawang tiyuhin noong huling pagkakataon, ang sanggol ay pinatay niya. Sabi ni Ye Feng na may mukha sa kanyang mukha. Nang may galit na ekspresyon, nagngangalit siya at sinabing, nagsisisi lang ang bata na hindi niya lubos na nagising ang kanyang kadugo, at wala siyang talento ng lolo noong bata pa siya. Kung nagising siya, sa huling pagkakataon na lumaban siya kay Ye Fan, hindi siya mapapahiya para sa ating pamilyang Ye. Nakatingin kay Ye Feng habang namumula ang kanyang mga mata, si Ji Yutang, na nasa tabi niya, ay humakbang pasulong at bahagyang tinapik ang kanyang likod. Fenger, napakatalino mo at sobrang talino. Napakabihirang ma-activate mo ang bakas ng ating bloodline power sa murang edad. Kung tutusin, ang bloodline ng ating clan ang pinakamahirap gisingin. Kung hindi, hindi ito magiging posible. Bago isinilang ang iyong lolo, ang pamilyang Ye ay muntik nang mawala.
Kaya hindi mo dapat sisihin ang iyong sarili. Naniniwala si Uncle na sa loob ng ilang taon, hindi na magiging kalaban mo si Ye Fan. Sabi ni Ji Yutang. Salamat tito sa tiwala mo. Pagmamalaki ni Ye Feng. Kinusot ni Ye Longyuan ang kanyang mga mata, Fenger, tatanungin ka ni Daddy sa huling pagkakataon. Wala ka ba talagang ibang opinyon sa pagkalason na ito? Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Ye Feng, at sa wakas ay umiling, Ama. Natapos na akong magsalita, at sa tingin ko si Ye Fan ang may gawa nito. Ganun ba? Alam ko para sa aking ama, tumanggo si Ye Longyuan. Si Ye Longteng sa gilid ay kumandat ang kanyang mga mata at sumimangot. Kasabay nito, ang mga tao ng pamilya Chu sa mga nakatayo ay nakaupo din sa mga pin at karayom. Eldest sister, hindi ko pa nakita ang bote na iyon, ano ang nangyayari? Si Chu Yuntian ay labis na naguguluhan. Bahagyang sinabi ni Chu Yunyao, ano pa ang maaaring mangyari, may magko-frame nito. Habang nagsasalita siya, nasulyapan ni Chu Yunyao ang isang matabang lalaki na papaalis sa ibaba. Hoy! Saan mo gustong pumunta? Sigaw ni Chu Yunyao. Itinaas ni Jiang Xiaobei ang kanyang ulo at nahihiyang sinabi, Ako. Babalik ako sa aking paaralan. Kasama ka sa team namin. Ngayong na-frame na ang pamilya Chu namin, gusto mong samantalahin ang pagkakataong makatakas. Ngumisi si Chu Yunyao, kung may mangyari sa amin, kailangan mong samahan kami sa paglilitis. Naging berde ang mukha ni Jiang Xiaobei, Miss Chu, ako, wala akong alam. Alam mo man o hindi, hihilahin ka namin pabalik kahit mamatay kami. Sabi ni Chu Yunyao. Si Jiang Xiaobei ay malapit nang umiyak. Alam niyang ayaw niyang maging tamad, kaya mas mabuting manatili siya sa sarili niyang sekta. Habang siya ay nagsasalita, si Ling Baiguang, ang pinuno ng Shushan Mountain, ay biglang nagdala ng isang tao, nakaharap sa kanyang disipulo na nakahandusay sa lupa, at siya ay dumating na may kasamang sipa. Bumangon ka. Gumapang ng ganito sa publiko, walang hiya ka, at gusto mong maging guro. Umiyak si Jiang Xiaobei, niyakap ang hita ni Ling Baiguang, guro. Natatakot ang disipulo. Hindi dapat makulong ang disipulo. Crowmouth. Sinong gustong makulong? Hindi pumunta si Ye Fan para mag-imbestiga. Kami ay walang kasalanan, paano kami makukulong? Nagalit si Chu Yunyao nang marinig niya ito. Hinayla ni Ling Baiguang si Jiang Xiaobei, pagkatapos ay ibinato ang kanyang mga kamay kay Chu Yunyao at sinabing, Miss Chu, kahit ano pa ang sabihin ng iba, ako, Ling, naniniwala na si Mr. Ye at ang kanyang mga estudyante ay hinding-hindi gagawa ng ganoong bagay. Kung may anumang kahirapan para kay Mr. Ye, ang aming pamilya Ling ay may ilang pakikipagkaibigan sa Presidente Ye na iyon, kung may kailangan ka, magsalita ka lang. Medyo nagulat si Chu Yunyao, hindi ko inaasahan na malalaman ni Sect Leader Ling na si President Ye, kaya gusto kong pasalamatan si Sect Leader Ling, ngunit. Naniniwala akong makakahanap si Ye Fan ng ebidensya, hindi siya kailanman nag-e-exaggerate. Haha, natural lang iyon, dahil naglakas loob si Mr. Ye na sabihin iyon, dapat may tiwala siya. Nakangiting sabi ni Ling Baiguang. Lumipas ang oras bawat minuto, at halos isang oras na. Ang mga disipulong Nolasan sa bukid ay sunod-sunod ding nakabawi. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang lubos na lason, ito ay ilang mga hindi kanais-nais na lason. Nang ang lahat ay nag-alinlangan kung si Ye Fan ay unang tumakas, at hindi pinansin ang mga tao mula sa pamilya Chu, nakita nila si Ye Fan na naglalakad pabalik ng masayang mula sa hindi kalayuan. Paumanhin, natagalan ka sa paghihintay, ang tagal mong mahanap ang video, nakangiting sabi ni Ye Fan habang naglalakad siya papunta kay Chu Yunyao at sa iba pa. Nakahinga si Chu Yunyao nang makita ang kalmadong ekspresyon ng lalaki. Malakas na sinabi ni Ye Longteng sa entablado, Ye Fan, may nakita ka bang ebidensya? Inilabas ni Ye Fan ang kanyang mobile phone nang walang sabi-sabi, inihagis ito sa entablado, at ibinagsak ito ng direkta sa kamay ni Ye Longteng. Mag-click sa video upang makita ito sa iyong sarili. Kabanata 0874 Resonance 0874. Si Ye Longteng at iba pang mga hukom sa entablado ay nagtipon. Bagamat maliit ang screen ng mobile phone, medyo madali itong makita ng malinaw sa kanilang paningin. Matapos i-click ang video na inihanda ni Ye Fan, nalaman niyang ito ay isang pahilig na anggulo, isang video na kinunan sa silid ni Chu Yuntian. Sa mga tuntunin ng oras, ito ay kahapon ng hapon. Sa video, walang laman ang silid at walang tao, at pagkatapos ay pumasok ang isang figura, nakasuot ng guwantes, naglabas ng bote, at pinasok ito sa kabinet ni Chu Yuntian. Bagamat hindi masyadong mataas ang resolution ng video, sapat na upang makita kung sino ang taong ito. Paano ito? Nagbago lahat ng mukha si Ye Longteng at ang iba, ibinaling ang kanilang mga ulo para tingnan si Ye Feng sa tabi nila. Lumubog din ang mukha ni Ye Longyuan habang pinipisil niya ang kanyang mga kamao at bahagyang nanginig ang kanyang mga balikat. Mukhang hindi makapaniwala si Ye Feng dahil ang tao sa video na ito ay siya pala. Si Xiao Fengshan, Zhou Wei at ilang iba pa ay kakaibang tahimik at hindi nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Si Ji Yutang naman, kumislap ang mga mata, naglabas siya ng 2 agarwood beads at mabilis na nil arrow iyon. Hindi ako. Natarante si Ye Feng at sumigaw.
Hindi pa ako nakakapunta sa kwarto nila. Fake ang mga tao dito. Naiintindihan din ng lahat na ang taong nag-frame ng sisihin sa video ay naging pinakabatang judge sa entablado, si Yefeng. Ngumisi si Yefan at sinabing, kung sasabihin mong hindi, kung gayon hindi. Ang video kung ito ay tinatawag na Seeing is Believing, at ang ebidensya ay parang bundok. At itong mga estudyante ko, mayroon ba sa inyo ang nakakita sa kanila na nalason? Kung sasabihin mo, ang naturang video ay hindi maaaring ituring na isang bundok. Bilang ebidensya, kung ipipilit mong arestuhin ang mga estudyante ko, masyadong hindi makatwiran yon. Manahimik ka. Yefan, tumahimik ka. Sumigaw si Yefeng, sinisiraan mo ako. Hindi ito pinansin ni Yefan, at nagpatuloy sa pagsasabi ng malakas, maaaring hindi mo alam, ang Yefeng judge na ito ay gumawa ng bastos na pananalita noon, na sinasabing kukunin niya ang aking asawa at magiging kanyang asawa. Minsan ko siyang hinawakan at binigyan. Tinuruan niya siya ng leksyon at pinananatili siya sa ospital ng Jiangnan Military Region ng ilang araw. Ang lahat ay maaaring pumunta upang i-verify ang bagay na ito. Ang taong ito ay gustong maghiganti sa akin para sa personal na mga kadahilanan, ngunit hindi ko siya kalaban, kaya kailangan niyang gawin itong marumi at kasuklam-suklam na grupong ito ng mga estudyanteng bumukas sa akin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming mga taong naruroon ang natural na naniniwala dito, pagkatapos ng lahat, mayroong dahilan at ebidensya, at ang video ay patunay. Bilang karagdagan, nakita ng lahat si Yefan na hinahawakan ang bagay na ito ng mahinahon, at mas lalo pang hinangaan. Ang mga mata ni Chu Yunyao ay napuno ng kinang, alam na ito ay isang magandang pagkakataon, kaya tumayo din siya at sinabing, ang aming pamilyang Tan Chengchu ay pumanaw na sa loob ng libu-libong taon, at isa ito sa iilan sa mga sikat na pamilya na may mga family crests. Hindi kaya dahil lang sa pagkakataong mapili para kay Yinlong, masisira ang reputasyon ng milenyo. Mangyaring sumangguni sa lahat. Tumanggo ang daan-daang tao sa field. Nang makita ito ni Hulisha ng Taijimen, agad siyang tumayo at sumigaw, sinusuportahan ng Taijimen ko ang sinabi ni Mr. Ye at Miss Chu. Ang pamilya Chu sa Tancheng, na may 1,000 taong gulang na karakter, ay hindi makakagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Hindi rin alam ni Hulishan. Hindi alam ng clan ang relasyon ni na Yefeng at Ye Longyuan. Anyway, kaya niyang purihin si Yefan, kaya sinabi niya muna. Karamihan sa mga tao sa eksena ay hindi alam ang pagkakaroon ng clan, kaya natural na hindi sila natatakot kay Yefeng, at nagpahayag ng kanilang suporta sa isa't isa. Nakita ni Yefeng na ang mga tao sa eksena ay umaalalay kay Yefan ng isang panig. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, ang kanyang mga mata ay mabangis. Shut up! Lahat kayo niloloko niya. Hindi ko ginawa. Gayunpaman, sa sobrang galit niya ay sumigaw siya, mas iniisip ng lahat na tumatalon siya sa pader, at wala silang tiwala sa kanya. Malakas na sinabi ni Yefan, ang aking grupo ng mga mag-aaral ay pumunta dito para sa isang napakasimpleng layunin. Dumating sila upang pumili at sumama sa Yinlong, hindi para sa magagandang damit at pagkain ng jade, kasaganaan at kayamanan. Sila ay may hilig sa paglilingkod sa bayan, para sa kapakanan ng pambansang kaunlaran at pampublikong seguridad. Kahit na hindi sila makasama sa Yinlong, susubukan nilang makapasok sa kaluluwa ng dragon, makapasok sa hukbo, at gawin ang kanilang makakaya. Tulad ng lahat ng mga kabataan na lumahok sa pagpili, sila ay nagsasanay ng martial arts mula pagkabata, at itinaya nila ang kanilang buhay para sa espesyal na pagsasanay. Para sa, ito ba ay lason lamang sa pagpili? Sapagkat, ito ba ay gumamit ng mga kasuklam-suklam na paraan upang makamit ang matayog na adhikain. Ginawa ng aking mga estudyante ang lahat ng kanilang makakaya, at hindi ako papayag na may mang-insulto sa kanilang pagkatao at sirain ang kanilang mga mithiin. Nang isigaw ang mga salitang ito, hindi mabilang na mga tao sa mga tagapakinig ang naantig, at mayroon pang ang napakaraming mga kabataang disipulo na ay medyo emosyonal. Among sila, more or less, nagpractice na sila ng martial arts simula pagkabata. Para sa bansa at sambayanan, kahit na maraming tao ang nagsasanay para sa sarili nilang mga pansariling hangarin, ang mga dumarating upang makilahok sa pagpili kay Yinlong ay pawang mga kabataang talento na handang magtago sa likod ng mga eksena at maging anonymous sa buong buhay nila. Sa makatuwid, ang mga salitang ito ni Yefan ay tumama lamang sa kanilang mga puso. Nagkaroon ng malakas na ugong sa immature na lugar, na para bang nakahanap siya ng soulmate. Pakiramdam na ang mga mata ng eksena ay nakatuon lahat sa kanya, itinuro ni Yefan ang entablado at nagpatuloy, Yefeng. Walang tiyak na ebidensya ngayon lang, ngunit sinabi mong kami ay mga bilanggo. Ngayong may ebidensya ka, nakikipagtalo ka, sinasabing siniraan kita. You can be judged at a young age. Hindi ko alam kung may background ka, at hindi ko alam kung ano ang pinanggalingan mo. Gayunpaman, kahit na sino ang nasa likod mo o kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon ka, hinding-hindi ako papayag na sirain ito ang buhay ng napakaraming kabataan dahil sa iyong makitid na pag-iisip at kasamaan. Ang makapangyarihang mga pahayag ay naging imposible para sa lahat ng mataas na antas ng mga executive sa entablado na pabulaanan. Nais nilang supuin muna ang usapin at palihim na humanap ng solusyon, ngunit hindi sila binigyan ni Yefan ng pagkakataon, na pinamunuan ang mga damdamin ng madla.
Ang kabigatan ng pangyayaring ito ay itinaas sa antas ng bansa at ng bansa. Ang mukha ni Ye Longyuan ay solemn na, at si Ye Longteng ay napabuntong hininga sa kanyang puso. Palagi nilang iniisip na si Ye Fan ay malakas lamang sa sinaunang martial arts, ngunit hindi nila inaasahan na napakahusay nilang magsalita. Matapos tumpak na maunawaan ang psikolohikal na konteksto ng lahat sa eksena, sa sandaling mag-abayan, nagsimulang humanga kay Ye Fan ang mga taong hindi nakakakilala sa kanila. Kung sino man ang magsasalita para kay Ye Feng sa oras na ito, magiging mahirap na makisama sa mga pangunahing sekta at malalaking sekta. Kahit na malakas ang kapangyarihan ng angkan, imposible para sa isang Ye Feng na masaktan ang lahat. Sa oras na ito, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Ye Feng. Naramdaman ni Ye Feng ang hindi mabilang na mapanlate na mga mata sa eksena, at naramdaman ang napakaraming nakakadiri na mga mata, at biglang bumagsak. Siya ay may marangal na katayuan mula pa noong siya ay bata, lahat ay humahawak sa kanya, walang sinuman ang nangahas na suwayan siya, at ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang henyo, at ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay napakalakas. Pero ngayon, para na siyang daga na tumatawid sa kalsada, paanong hindi siya magagalit? Hindi. Hindi. Wala ako nito. Wala. Hindi na kinaya ni Ye Feng, mapula ang mukha niya, parang asong naulila. Sumugod siya sa gilid ni Ji Yutang na parang baliw, hinawakan ang kamay ni Ji Yutang at sumigaw, "Tito. Tio, magsalita ka. Alam mong hindi akin ito." Sumimangot si Ji Yutang, this time, malinaw na sa kanya si Fire. Chapter 0875 Sasabihin ko sa iyo ng tahimik. 0875. Agad na napagtanto ni na Ye Longyuan at Ye Longteng kung gaano kahirap ang bagay na iyon, at matalim silang tumingin kay Ji Yutang. Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa ibang mga angkan, tulad ni Xiao Fengshan, ay nanunood ng palabas. Sa ilalim ng mataas na entablado, mukhang nag-iisip si Ye Fan. Hindi pa niya nakita ang Ji Yutang na iyon. Dapat ay absent siya sa meeting kahapon, pero hindi dapat maliitin ang lakas ng lalaking ito. Gayunpaman, dahil hindi makapag-asawa ang angkan, at siya ay tiyuhin ni Ye Feng, bakit Ji ang apelyido? Hindi kaya may iba't ibang apelyido sa isang angkan. Yutang, anong ibig mong sabihin kay Fenger? Mabigat na ang tono ni Ye Longyuan. Naging natural na ang ekspresyon ni Ji Yutang, bro-in-law, huwag kang magkamali, si Fenger ay nagkamali, kaya humingi siya ng tulong sa aking tiyuhin. Wala siyang ibang kahulugan. Tama. Fenger. Sa magiliw ng ngiti ni Ji Yutang, napagtanto ni Ye Feng na ang kanyang mga salita ay maaaring makapinsala sa kanyang tiyuhin. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, sa tuwing may nangyayaring hindi maganda, ang tito ko ang nag-iisip ng paraan para sa kanya. Kung may nangyari sa kanya sa pagkakataong ito, ang kanyang tiyuhin ang malamang natutulong sa kanya, kaya hindi niya dapat hayaang ma-accident ang kanyang tiyuhin. Kaya't umiwas si Ye Feng nang may kaba at umiling, oo. Oo. Ako. Gusto ko lang sabihin na nagkamali ako. Kinusot ni Ye Longyuan ang kanyang mga mata at hindi na nagtanong pa kay Ji Yutang. Pinagsabihan niya si Ye Feng, hindi ka makapagsalita ng malinaw. Nag-aalangan. Dahil sinabi mong nagkamali ka, anong ebidensya ang mayroon ka? Tumingin si Ye Feng sa kanyang ama na nagmamakaawa, ama. Ikaw. Hindi ka naniniwala sa akin. Yun ba? Ito ang hukbo, walang ama at anak, tanging nakatataas at nasasakupan. Kumikilos ako ayon sa batas militar, at kung wala kang ebidensya, kailangan kitang arestuhin para sa interogasyon. Matigas na sabi ni Ye Longyuan. Ang mukha ni Ye Feng ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa, na sinamahan ng hindi pagpayag at galit, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, at ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa laman. Nagmamadali si Ye Longteng, bagamat kailangang patayin ang mga kamag-anak ng matuwid, kung hindi ay mahirap kumbonsihin ang publiko, ngunit. Pagkatapos ng lahat, siya ay pamangkin, at kung talagang makukulong si Ye Feng, makakasama rin ito sa kinabukasan ng mga kabataan. Fenger, may tinatago ka ba? Dapat linawin mo. Paano mo mapapatunayan na hindi ikaw ang nasa video na ito? Tanong ni Ye Longteng. Patuloy na umiling si Ye Feng, hindi ko ginawa. Hindi ko lang ginawa. Sinira ako ng maldita na si Ye Fan, talagang naniniwala ka sa kanya bilang isang tagalabas, ngunit hindi ka naniniwala sa akin. Maraming tao ang nakarinig nito, noon lang nila napagtanto na si Ye Feng at Ye Longyuan ay isang pamilya. Sa pagkakataong ito, mas maraming tao ang hindi nasiyahan, pagkatapos ng lahat, ang ilang mga kaugnay na kabahayan ay pumasok sa hurado. Siyempre hindi palalampasan ni Ye Fan ang ganoong pagkakataon, na nagpapakita ng pag-unawa sa kanyang mukha, at sinabing, hindi nakakagulat na pareho silang may apelyidong Ye, kaya sila ay mula sa isang pamilya. Malamang, bilang Presidente Ye, hindi sila mandaraya para sa paboritismo, di ba? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay nakatitig na kay Ye Longyuan. Galit na sumigaw si Ye Feng, Ye Fan. Kasuklam-suklam at walang hiyang kontrabida. Maglakas loob na gamitin ang relasyon ng mag-ama bilang banta. Tanong pabalik. Tama na. Umungol si Ye Longyuan, tumingin kay Ye Fan na may komplikadong mga mata, huminga ng malalim, at nagsabi, may tao, arestuhin si Ye Feng at hintayin ang paglilitis. Agad na sumunod sa utos ang ilang sarhento at umakyat sa entablado.
para arestuhin si Ye Feng. Ngunit paano tatanggapin ni Ye Feng ang pag-aresto sa harap ng mga mata ng lahat? Sumisigaw, walang sinuman ang pinapayagang hawakan ako. Ako ay pupunta ng mag-isa. Binigyan ni Ye Feng si Ye Fan ng masamang tingin, tumalikod at lumabas ng stage. Habang si Ye Feng ay dinala sa pansamantalang bilangguan, ang pagpili na ito ay maaari lamang itigil sa huli. Sinabi ni Ye Longyuan sa publiko na pagkatapos magbigay ng paliwanag sa mga pangunahing pamilya at sekta, hahayaan muna niyang maghiwa-hiwalay ang lahat. Si Ye Fan at Chu Yunyao ay bumalik sa kanilang tirahan kasama ang pamilya Chu. Nang wala na ang iba, nagtanong si Chu Yunyao, paano mo ginawa ang video na iyon? Nakahiga si Ye Fan sa kama, nag-iisip ng mga bagay-bagay, at nang marinig niya ang tanong ng babae, ngumiti siya at sinabing, ano ang ibig sabihin ng lumabas? Ito ay satellite video. Kapag hindi ka dumating, mabubulagan ka ng iba, at gusto pa nilang magsinungaling sa akin. Imposibleng makita ng mga satellite ang anggulo ng mga bintana sa dormitoryo dito. Bukod dito, sa oras sa video, may mga tao sa silid, na imposible. Nakita kong pumasok si Ye Feng at naglalagay ng mga gamit. Sabi ni Chu Yunyao. Awkward na ngumiti si Ye Fan, buti na lang hindi sila kasing talino ng Xiao Yaoyao ko, kung hindi, malalagay ako sa problema. Sabihin mo sa akin, paano mo ito nagawa? Si Chu Yunyao ay napaka-curious. Umupo si Ye Fan at sinenyasan si Chu Yunyao, halika, maupo ka sa akin, sasabihin ko sa iyo ng tahimik. Lumapit ang babae at uupo na sana sa tabi ng lalaki, ngunit niyakap siya ni Ye Fan at umupo sa kondongan nito. Inilagay ni Ye Fan ang isang braso sa baywang ng babae at inilagay ang isa pang kamay sa kanyang hita, nakasandal malapit sa kanyang tainga sa isang hindi malinaw na postura, at sinabing, nakipag-ugnayan ako kay Prinsesa Air, kinunan siya ng litrato, at hinayaan siyang ipasa ang particle remodeling at ginagaya ang dormitoryo sa larawan. Kasabay nito, kinuha ko ang video na ni-record ni Ye Feng noong siya ay nasa Huahai at noong siya ay pumunta sa Splendid Film and Television Company. Kumilos ako para sa sarili ko. Sa sandaling ang video ay ginawa sa pamamagitan ng aming profesional na teknikal na koponan ng Inferno, ito ay be almost the same, naunawaan ito ni Chu Yunyao, ngunit hindi niya akalain na maaari niyang gamitin ang ganoong paraan para mapeke ang ebidensya. Gayunpaman, ito ay batay din sa katotohanan na matagal nang alam ni Ye Fan kung sino ang nasa likod ng mga eksena. Ang pagganap ni Ye Feng matapos makita ang video ay nakumpirma na ang kanyang krimen, kahit na hindi niya ito ginawa sa kanyang sarili, siya ay may kinalaman sa kanya. Hindi ko inaasahan na makakaisip ka ng ganyang solusyon ng mahinahon ngayon. Akala ko lalaban ka. Habang nagsasalita si Chu Yunyao, medyo hindi maayos ang paghinga niya dahil hinawakan siya ng lalaki. Lumitaw ang figure ni Ji Wanqing sa mga mata ni Ye Fan, at ngumiti siya, kahit napatayin ko si Ye Feng, hindi nito mapapatunayan na wala kaming kasalanan. Wala akong pakialam, ngunit hindi patas sa mga kabataang iyon. Ano ang mga kabataang iyon? Ikaw na maliit na tao, hindi ka man lang matanda sa kanila ng ilang taon. Hinawakan ni Chu Yunyao ang kamay ni Ye Fan na umiindayog, at ikaw ay malabag pa rin. Para sa paggawa ng napakagandang bagay, ang gantimpala ay hindi labis. Ngumiti si Ye Fangxi, niyakap ng mahigpit ang babae, at hinalikan ito. Pinalo siya ni Chu Yunyao ng ilang beses at pagkatapos ay sumama sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal, tumunog ang pinto ng silid. Ye Fan, pasok ako. Si Ye Longteng ay medyo naiinip at direktang itinulak ang pinto papasok. Nagulat ito kay Chu Yunyao, na nakaupo sa kondongan ni Ye Fan. Mabilis na tinulak ng babae ang lalaki, tumayo, pinunasan ang mapupulang labi, at sinukle ang buhok. Natigilan si Ye Longteng saglit, pagkatapos ay tumalikod, at sinabing, mukhang inistorbo kita. Walang pakialam si Ye Fan, alam niyang darating ang kabilang partido, at nakangiting nagtanong, bakit, gusto mo bang makiusap para kay Ye Feng? Kabanata 0876 hindi inaasahan. 0876. Bagaman hindi ko alam kung sino ang gumawa nito, alam ko ang disposisyon ni Fenger. Kahit na alam niya ang tungkol dito, hindi siya darating at ilagay ang bote sa kanyang sarili. Kaya, ang iyong video ay ilalabas sa lalong madaling panahon. Napatunayan na ito ay isang pamemiki, ito. Dapat alam mo ito, sabi ni Ye Longteng. Bumangon si Ye Fan na mingiti at mahinahong sinabi, oo, peke ang video, ngunit mas dapat mong malaman, Ye Feng. Hindi niya ito maaalis. Inamin ni Ye Longteng, oo, nalilito si Fenger, ngunit malamang nakita mo na. Ang insidenteng ito ay lihim na nagsulsul ng ibang tao. Napapikit si Ye Fan, yung Ji Yutang. Ye Longteng pagtingin kay Chu Yunyao, tila nag-aalangan siya. Lalabas ako at makikita ko si Yun Tian at ang iba pa, mag-usap tayo. Masyado ring interesado si Chu Yunyao, alam niyang may mga bagay na wala sa kanyang kontrol, at hindi siya masyadong interesado, kaya lumabas siya. Nang dalawa na lang ang natitira sa silid, hininaan ni Ye Longteng ang kanyang boses at sinabing, ang nakatatandang kapatid na babae ni Ji Yutang ay ang aking nakatatandang hipag at ina ni Fenger. Dahil abala si kuya sa kanyang mga gawain, wala siyang oras para turuan si Fenger,
kaya siya being an uncle, mas madalas kong nakikita si Fenger. Si Fenger ay malapit na kay Ji Yutang mula pa noong siya ay bata, at si Ji Yutang ay napakakinis at magalang sa lahat, kaya siya ay parang almost perfect. Walang taong perpekto, mas perpekto siya, lalo siyang nagtatago, ungol ni Ye Fan. Tama, sa totoo lang, pareho naming iniisip ng aking panganay na kapatid na may problema si Ji Yutang, ngunit siya ay may marangal na katayuan at tiyuhin ng pamilya Ji, at ang kanyang lakas ay katumbas ng aking panganay na kapatid. Bukod sa pagiging kamag-anak, kung pipigilan namin si Ji Yutang at ang kapatid ko ng walang dahilan. Kapag nakipag-ugnayan si Fenger, hindi lang magkakaroon ng opinyon ang mga tao sa clan, ngunit hindi sasang-ayon si Fenger. Nanghihinayang sinabi ni Ye Longteng, pagkalipas ng mahabang panahon, si Fenger ay naging lalong hindi mapaghihiwalay sa tiyuhin na ito. Ganyan na ngayon. Bagay. Sinabi ni Ye Fan na may kaunting pag-aalinlangan, hindi ba maaaring magulo ang dugo sa pagitan ng mga angkan? Bakit kayo ang angkan ng Ye ay nagpakasal sa angkan ng Ji? Ang mga angkan ay hindi nakikilala sa kanilang mga apelyido. Ang isang angkan ay may iba't ibang apelyido. Para sa halimbawa, ang Shao clan, na may dugo ng Phoenix, ay talagang isang Phoenix clan, hindi lamang sa apelyidong Shao, kundi pati na rin sa apelyido Huang at Liang. Bawat apelyido sa kanilang angkan ng Phoenix ay may isang taong gumising sa linya ng dugo ng Phoenix sa kasaysayan. Sa nakalipas na 100 taon lamang na si Shao Ziner lamang ang lumabas mula sa pamilya Shao, na tunay na nagpagising sa linya ng dugo ng Phoenix, kaya ang pamilya Shao ay naging pangunahing ng angkan ng Phoenix. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ito ang nangyari. Napakahaba ng kasaysayan ng angkan na bagamat ang mga ninuno ng bawat isa ay magkadugo, magkaiba sila ng apelyido habang nagbabago ang kasaysayan. Gayunpaman, hanggat ang mga ninuno ay pareho, kahit na magkaiba sila ng apelyido, maaari silang magpakasal. Kung gayon, saang angkan ang iyong mga apelyido na Ye at Ji? Si Ye Fan ay palaging interesado tungkol dito. Mahiwagang ngumiti si Ye Longteng, alam mo ba, ang mga sinaunang Diyos. Hindi ito itinago ni Ye Fan, at sinabing, alam ko, ito ang mga pangunahing angkan na pinag-isa ng mga Diyos na bumuo ng isang organisasyon upang labanan ang paghahari ng Doomsday, narinig ko ang tungkol dito. Tama, kung gayon alam mo ba, Martial God. Sino ang aking katauhan? May kinalaman pa ba sa iyo ang Martial God? Natigilan si Ye Fan, kayong dalawa ay kabilang sa iisang pamilya. Buong pagmamalaking sinabi ni Ye Longteng, Diyos ng Martial, ito ang aking biolohikal na ama. Natigilan si Ye Fan. Pagkaraan ng mahabang panahon na tumahimik, hindi niya napigil ang mapangiti, talagang may malaking taga-suporta kayong Ye pamilya. Kaya, binugbog ko ang apo ng Diyos ng digmaan noong nakaraan. Huwag kang mag-alala, ang aking ama ay hindi isang hindi makatwirang tao, si Fenger ang may kasalanan sa huling pagkakataon, kahit na ang aking ama ay nasa eksena, hindi kanya guguluhin. Napabuntong hininga si Ye Longteng, sa totoo lang, sa mata ng aking ama, ang bagay na ito ay wala sa lahat. Si Ye Fan ay mayroon pa ring nagtatagal na takot, pagkatapos ng lahat, iyon ay ang Diyos ng digmaan. Kahit na hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, alam niya ang katakutan ng mga epic powerhouses, na isang kalaban na talagang hindi niya mapapantayan sa kasalukuyan. Kung gusto siyang guluhin ng Martial God, kaya lang talaga niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Hindi katakatakang si Ye Feng ay napakawalang prinsipyo, siya ay may isang epikong lolo, siya ay talagang maharlika. Gayunpaman, ito ay walang kinalaman sa kung anong angkan ka. Ano ang problema? Nagtataka si Ye Fan. Sinabi ni Ye Longteng, ang linya ng dugo na ipinasamula noong sinaunang panahon ay may katangian. Kung mas malakas ito, mas mahirap itong magising. Bago lumitaw ang aking ama, kami, ang pamilyang Ye, ay hindi talaga nagising sa linya ng dugo sa loob ng daan-daang taon, kaya kakaunti ang mga tao. Napakababa, at halos imposible na manatili sa angkan. Hanggang sa lumitaw ang aking ama, isa siyang martial arts wizard, at sa murang edad, ginaisan niya ang kanyang bloodline. Ito ay katulad ng kasalukuyang Shao Ziner, na may katulad na talento, ngunit sa martial arts, si Shao Ziner at ang aking ama ay hindi maaaring ihambing, mas gusto pa rin niyang umasa sa kapangyarihan ng dugo. Alam mo, noong mas bata pa sa iyo ang tatay ko, tinusok ng kanyang espada ang sandata ng dugo ng dragon na isinuot ng Dragon Knight na dumating noong oras na iyon, dahil sa labanang iyon ay natakot din ang Western powerhouses sa reputasyon ng aking ama. Si Ye Fan ay labis na natigilan, 500 taon na ang nakalilipas, ang Escrimador na tumagos sa sandata ng dugo ng dragon. Ay ang Diyos ng digmaan. Oh, so alam mo rin kung ano ang nangyari 500 years ago. Natawa si Ye Longteng, oo, tatay ko ito. Naramdaman ni Ye Fan na hindi sapat ang kanyang ulo, kaya hinawakan niya ang kanyang noo at sinabing, sandali. Kung ang Diyos ng digmaan ay nabuhay ng higit sa 500 taong gulang. Ano ang iyong edad? Natawa si Ye Longteng at sinabing, napakasimple, dahil hindi kilala ng tatay ko ang nanay namin hanggang sa mahigit 400 taong gulang na siya, at bago iyon, ang isip niya ay tungkol sa martial arts at pag-unlad ng pamilya Ye, at wala siyang interes na magpakasal at magkaroon ng mga anak. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi mapigilan ni Ye Fan na maging emosyonal.
Ang isang epic powerhouse ay dapat na isang powerhouse para sa higit sa isang siglo, alam niya iyon. Gayunpaman, ang marinig na ang martial god ay nabuhay ng higit sa 500 taong gulang ay nagkaroon pa rin ng malaking epekto sa kanya. Ang punto ay nagpakasal at nagkaanak lamang siya noong mahigit 400 taong gulang na siya, ibig sabihin ay hindi pa masyadong tumatanda ang mga pisikal na tungkulin ng martial god. Anong klaseng martial arts realm ang makakamit nito? Hindi bababasa, ito ay ganap na imposible para sa isang mandirigma sa larangan ng konsentrasyon. Kahit sa teorya, kapag naabot mo ang likas na kaharian, tataas ang iyong habang buhay, at posibleng mabuhay ng 200 taon sa kaharian ng mapagnilay-nilay, ngunit may ilang mga mandirigma na talagang mabubuhay ng ganoon katagal. Ang teorya ay isang teorya lamang, ang pakikipaglaban sa langit at mahabang buhay sa buhay ay hindi biro. Ang martial god ay talagang karapat-dapat sa paghanga. Si Yefan ay taos-pusong sinabi, gayunpaman, hindi mo pa rin sinabi sa akin kung anong bloodline ka. Napangiti si Yelongteng at may damdaming nagsabi, marami na akong nasabi na mga pahiwatig, mas malakas, mas mahirap magising, at ang nagising na kadugo ng aking ama ay ginawa siyang isang henerasyon ng martial arts, hayaan siyang mabigla ang mga pangunahing angkan, at bumuo ng mga sinaunang Diyos. Walang sino man ang hindi nasisiyahan. Dapat mong malaman na ang Phoenix bloodline ay isa na sa pinakamataas na bloodline, at bihira itong makita sa loob ng 100 taon. Anong uri ng linya ng dugo ang maaaring maging mas malakas kaysa sa immortal at hindi maaalis na Phoenix? Sa kaalaman ng iyong impyernong hari, hindi mo ba ito maiisip? Kabanata 0877 ay dahil 0877. Dragon. Bagamat matagal nang nasa isip ni Yefan ang ganoong ideya, sa sandaling ito, nakakasigurado na siya. Tama, sabi ni Yelongteng na may bahagyang ngiti, sa aming Shenlang clan, ang pinakamalaking sangay ay ang Ji clan, at ang mga tao ay maunlad. Ito ang dahilan kung bakit, sinabi ko na ang katayuan ni Ji Yutang ay hindi karaniwan. Pangalawa, ito ay ang 500 taon. Ang Ye clan ay muling lumaki sa tulong ng aking ama, bagaman ang aking ama ay wala ang aking kapatid na lalaki at ako hanggang sa siya ay higit sa 400 taong gulang, ngunit nakikinabang mula sa impluwensya ng aking ama, ang ibang mga angkan ay dumami ng maraming inapo. Mayroon ding medyo maliliit na angkan tulad ng pamilya Yao. Kung tungkol sa Ling Yue alam mo, ang pamilya Ling ay miyembro din ng aming Shenlang clan. Gayunpaman, ang pamilya Ling ay isa ring bata na walang dugong nagising sa loob ng daan-daang taon. Ngayon wala na siyang status sa clan. Dahil dito ay napili si Ling Yue bilang fiancé ni Fenger, na naging dahilan upang bigyang halaga ng mag-ama ng pamilyang Ling. Itinuring nila ito bilang dayami para manatili ang pamilya Ling sa angkan. Huminga ng malalim si Yefan. Nakahinga siya ng maluwag, ang dami ng impormasyon ay masyadong malaki, nakita niya ang muling pagsilang ni Xiao Ziner mula sa abo, at hindi niya alam kung anong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ang magiging bloodline ng dragon, na mas malakas kaysa sa Phoenix. Ang martial god ay likas na may talento sa martial arts, at sa ganoong bloodline na lumalaban sa langit, mahirap isipin na ito ay epiko. Dragon King. Ang dami mong sinabi sa akin, gusto mong sabihin sa akin na ang paggawa ng tama sa iyong pamilya ay nasa iyong sariling kapangyarihan, at gusto mong baliwalain ko ang mga gawain ni Yefeng. Inayos ni Yefan ang kanyang mga iniisip at mahinang nagtanong. Walang magawang ngumiti si Yelongteng at nagsabi, Yefan. Kung ako lang ang para sa bagay na ito, kailangan bang sabihin sa iyo ang mga sikreto ng napakaraming angkan? Kailangan bang gawing detalyado ang mga bagay? Nagtataka din si Yefan, bakit si Yelongteng pagkatapos magsalita tungkol sa napakaraming kwento tungkol sa clan, kung gayon, ano ang ginagawa mo? Pagkatapos huminga ng malalim, tila nagpasya si Yelongteng at sinabing, sa totoo lang kasi. Ikaw. Pangalawa. Bago pa matapos magsalita si Yelongteng, isang boses ang tumawag mula sa labas ng pinto. Pagkatapos, pumasok si Yelong Yuan sa silid na may malungkot na mukha. Nang makita ang kanyang nakatatandang kapatid, sumimangot si Yelongteng, Kuya, bakit ka nandito, Fenger? Ang taksil na anak na ito ay ikinulong na sa aking selda, at nagpadala ako ng mga tao upang manood, sa pagkakataong ito, hayaan siyang magmuni-muni. Sabi ni Yelong Yuan, tumingin muli kay Yefan, at sinabing, nagpadala ako ng isang tao upang i-verify ang iyong video, at ito ay peke. Pero dahil wala naman talagang kinalaman sa iyo ang bagay na ito, bubuksan ko ito, hindi ko sisihin. Sinisisi kita sa panlilinlang na ito. Gayunpaman, kami mismo ni Yinlong ang hahawak sa lahat ng susunod na bagay, at walang sinuman ang may karapatang makialam. Nagkibit balikat si Yefan at sinabing, depende kung talagang ipapatupad mo ang batas ng walang kinikilingan o hindi. Sa pagkakataong ito ang lason ay pagsusuka at pagtataya lang, sa susunod ay gusto niyang lasunin ng mga tao, ngunit hindi naman ganoon ka-simple. Makatiyak ka na ang ating pamilya Ye ay hindi magtatakpan at magpapasaya sa sarili nating mga tao, at matatanggap niya ang parusang nararapat sa kanya. Ngunit hindi namin papayagan ang sinuman na magdagdag ng mga krimen sa aming mga tao sa pamamagitan ng pagsasabwatan, sabi ni Yelong Yuan, natural na pinakilos ni Yefan ang mga damdamin ng mga tao sa eksena at nagsagawa ng panggigipit. Ngumiti si Yefan at sinabing, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iba, gumaganti lang ako.
Ito ay isang tit for tat, binata, maraming bagay ang hindi mo maiisip, pigilin mo ang iyong sarili. Pagkatapos ng babala ni Yelong Yuan, sinulyapan niya si Yelong Teng, pangalawa, alis na tayo. Walang magawang tumango si Yelong Teng, at lumabas ng silid ang magkapatid. Hanggang sa umalis ang dalawa na walang anino, nakatayo pa rin doon si Ye Fan, puno ng pagdududa sa kanyang isipan. Itong si Yelong Yuan ay nagsabi ng isang bagay na parang banta, ngunit tila may itatanong siya sa kanya, na hindi maliwanag. At si Yelong Teng ay tila may mahalagang bagay at hindi niya ito ipinaliwanag. Sa kasamaang palad, si Ye Fan ay walang anumang mga pahiwatig. Sa kabilang panig, ang magkapatid na Ye na lumabas sa gusali ng tirahan ay dahan-daang naglakad patungo sa gusali ng opisina ng base. Pangalawa, binabalaan kita sa huling pagkakataon, hindi siya mula sa aming pamilya Ye, bawal mong banggitin sa kanya ang mga bagay na iyon. Mataimtim na sinabi ni Yelong Yuan. Sumimangot si Yelong Teng at sinabing, Kuya, nakita mo na rin, matapang at maparaan ang pagganap ng batang ito ngayon, tulad ng ginawa mo noon. Sa loob ng napakaraming taon, akala nating lahat ay wala na siya, pero kahit anong gawin niya noon. Anong nangyari, siya nga, nakatayo sa harap namin na buhay. Mag-isa siyang gumagala, at hindi ko alam kung gaano kalaki ang hirap na dinanas niya para makamit kung ano siya ngayon. Hindi ka ba masaya? Ikaw yan ang dugo ng dugo. Tumayo si Yelong Yuan, hinuyam ang kanyang mga kamao, at sinabing may masalimuot na mga mata, nang magpasya akong hayaan ang babaeng iyon na ipalaglag ang bata at paalisan siya sa pamilyang Ye. Hindi ko na siya anak. Hindi mahalaga. Dahil ano, hayaan mong mabuhay ang batang ito, wala siyang kinalaman sa akin. Naiintindihan mo ba, kuya? Ikaw. Nalungkot si Yelong Teng, ikaw ang aking nakatatandang kapatid, ang matanda at ang nakababata, kailangan kong makinig sa iyo. Pero, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, nababawasan ka na, sa aking alaala, ang nakatatandang kapatid na hinahangaan ko. Pagkatapos magsalita, lumayo si Yelong Teng na may malungkot na mukha. Ikalawang anak, saan ka pupunta? Pagtatanong Fenger, wala ka ba? Interrogation as. Anong gagawin mo kay Fenger, kailangan ko pa bang hulaan? Sinabi ni Yelong Teng nang hindi lumingon, iinom ako ng ilang tasa. Tahimik na nakatayo doon si Yelong Yuan ng mahabang panahon, tumingin pabalik sa direksyon ng dormitoryo, at pagkatapos ay tumalikod para umalis. Ang bilangguan sa base ay hindi isang kulungan na may mga bakal na bintana at rehas, dahil ang mga sinaunang mandirigma ay kadalasang nakakulong dito, at hindi sila mahaharangan ng metal. Sa makatuwid, sinasabing ito ay isang bilangguan, ngunit ito ay talagang isang maliit na independenteng silid. Pagkatapos malak, bawal lumabas ng kusa. Sa sandaling ito, isang pinto ang itinulak, at maingat na pumasok si Ji Wanqing, bitbit ang isang multi-layer insulation box. Pinsan. Mahinang tumawag si Ji Wanqing, nakatingin kay Ye Feng, na nakaupo sa single bed na nakayuko ang mga tuhod, na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha, puno ng pagkabalisa ang mga mata nito. Sinulyapan ni Ye Feng ang babae, anong ginagawa mo dito, ginagawa mo ba akong tanga? Nagmamadaling umiling si Ji Wanqing, hindi. Hindi. Alam kong napakasama ng pagkain dito, kaya pumunta ako sa kusina at nagluto ng para sa iyo. Ang paborito mong side dish, kung kumain ka ng kaunti, gaganda ang pakiramdam mo. Pagkasabi niyan, binuksan ng dalaga ang insulated lunchbox, kumuha ng 3 mesla na side dishes, kinuha ang bowl at chopsticks at iniligpit. Nang malapit na niyang ibigay ang chopstick kay Ye Feng, nakita niyang biglang bumangon si Ye Feng at sinuntok siya. Bang! Ang isang aura ay direktang binasag ang marupok na kahoy na mesa sa mga piraso ng kahoy, at ang mga pinggan sa mesa ay nakakalat sa lahat ng dako. Nagulat si Ji Wanqing, ang kanyang magandang mukha ay namutla, tiningnan niya si Ye Feng ng malinaw na mga mata, at pagkatapos ay tumalikod upang malungkot na tingnan ang mga gulay sa lupa, pinsan. Ikaw, bakit? Lumapit si Ye Feng sa batang babae, na may madilim na mukha, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtanong, hindi ko pa rin maisip ito noon, hindi kailanman naging mali ang diskarte ng aking tiyuhin, at sapat na ang dahilan upang ang mayabang na lalaking iyon ay dumiretso dito. Ano ang dahilan kung bakit siya napakatahimik? Ngayon na. Nakita kita, bigla akong naisip ng isang posibilidad. Ikaw ba, asong babae, ay lihim na sinabi sa bastard ang tungkol sa plano ng maaga. Kabanata 0878 Kasal. 0878. Ang malalaking mata ni Ji Wanqing ay puno ng gulat at takot, kinagat niya ang kanyang labi at umiling, hindi ko. Hindi ko sinabi sa kanya ang plano. Ang iyong ekspresyon. Mukhang wala ka nito, malamig ang mga mata ni Ye Feng. Huminga ng malalim si Ji Wanqing at tumango, oo, may sinabi ako, pero sinabi ko lang sa kanya, huwag masyadong impulsive. Butok. Direktang sinampal ni Ye Feng si Ji Wanqing. Tumama ito sa pader at bumagsak sa lupa. Umaagos ang dugo sa gilid ng bibig ng dalaga, nahihilo ang ulo, bumuhos ang luha, at parang kutsilyong naputol ang puso. Pinsan. Ikaw, bakit mo ako ginaganito? Umiiyak na sabi ni Ji Wanqing. Hinawakan ni Ye Feng ang kwelyo ng babae, ang kanyang mga mata ay parang isang hayop na kumakain ng tao, may mukha ka pa bang tanungin ako?
Ikaw asong babae, gaano mo ako pinagtaksilan at ang aking tiyuhin. Ikaw na pangit, mahal na ama, iniwan ka ni ina sa ilang, at lahat kayo ay umaasa sa iyong tiyuhin upang palakihin ka, ngunit tinalikuran mo siya at pinagtaksilan. Ang babaeng tulad mo ay karapat-dapat na mamatay. Ako, hindi kita pinagtaksilan. Nabulunan si Ji Wanqing, umiling siya at sinabing, I just don't think that's right. Tumahimik ka. Muling inihagis ni Yefeng ang babae sa lupa, kailangan kong sabihin sa aking tiyuhin, ipaalam sa kanya kung anong uri ng puting matang lobo ang kanyang pinalaki. Sa sandaling ito, isang figure ang lumakad papunta sa pintuan, at si Ji Yutang ang naglalaro ng mga butil ng agarwood. Huwag mong sabihin, alam ko na. Malamig na tiningnan ni Ji Yutang si Ji Wanqing. Uncle, nandito ka ba para iligtas ako? Tuwang-tuwang sabi ni Yefeng. Ama, lumuhod si Ji Wanqing at ibinagsak ang kanyang ulo sa lupa, ako. Ayokong ipagkanulo ang aking ama. Talaga. Lumapit si Ji Yutang, tinapik si Yefeng sa balikat, at same time na sinabi, anak, ang tiyuhin mo ang nagpahirap sa iyo, at hinayaan mong hilahin ka pababa ng mabahong babaeng ito. Paano ko masisisi ang tiyuhin ko para dito? Ako ang nagtiwala sa isang tao at dinala siya dito, nagmamadaling sabi ni Yefeng. Tumingin si Ji Yutang sa babae at sinaway, umuwi ka kaagad. Bawal kang lumabas ng walang pahintulot ng iyong ama. Humihikbi si Ji Wanqing, tumayo, at malungkot na sinabi, salamat ama sa iyong kabaitan. Pinsan, pasensya na. Ako, mauna na ako. Pinunasan ng dalaga ang dugo sa pisngi at tumakbo palabas. Ang mabahong babaeng ito, dapat hindi siya pansinin ni Fenger sa hinaharap, pipigilan ka lang nito, sabi ni Ji Yutang. Huwag kang mag-alala, tito, hindi na ako magtitiwala sa kanya, nanlalamig lang ako para sa aking tiyuhin. Pagkatapos magpalaki ng ganoong kalaki, siya ay isang lobo na maputi ang mata at ang kanyang mga siko. Sinabi ni Ji Yutang nang may damdamin, alam mo, tiyuhin, ako ay isang taong may malambot na puso. Nang makita siyang kaawa-awa, hindi ko kayang iwan siya. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng 20 taon ng pagpapalaki sa kanya, nagkaroon ng kaunting ugnayan ng ama-anak. Tiyo, isa kang mabuting tao. Kung mayroon akong mabuting ama na tulad mo, wala ako sa antas na ito, sabi ni Yefeng na may pusong puno ng inis. Sinabi ni Ji Yutang nang may kaluwagan, huwag kang mag-alala, Fenger, ikaw ang panganay na anak at panganay na apo ng pamilyang Ye, ang tanging tagapagmana, anuman ang gawin ng iyong ama, hindi kanya paparusahan ng matindi. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang kahalili ng Diyos ng digmaan, sandali. Nandito ang tatay mo, aminin mo na lang ang pagkakamali mo. Pero tito, ang video na iyon. Hehe, nalaman na ni tito ang mga kapintasan sa video at napatunayang peke ito, kaya dahil hindi mo ito ginawa, hindi ito isang malaking pagkakamali, hindi ka mapaparusahan ng masyadong mabigat, natatawang sabi ni Ji Yutang. Itinaas ni Yefeng ang kanyang kilay at nagpapasalamat na sinabi, may kakayahan pa rin si Tiyo. Alam kong tiyak na matutulungan ako ng aking tiyuhin na makaahon sa gulo. Sa sandaling ito, iniunat ni Ji Yutang ang kanyang kamay at sinenyasan si Yefeng na huwag magsalita, pagkatapos ay umatras siya ng ilang hakbang at pumunta sa selda sa labas. Hindi nagtagal at pumasok si Ye Longyuan. Bagamat nag-aatubili si Yefeng, nagmamadali lang siyang sumaludo. Nang makitang nandoon si Ji Yutang, walang ekspresyong sinabi ni Ye Longyuan, ang bilis mong dumating. Haha, bayaw, hindi ko kayang tiisin ang paghihirap ni Fenger, nakangiting sabi ni Ji Yutang. Ano ang nangyayari sa lupa? Nakita ni Ye Longyuan ang mga sirang kahoy at gulay sa lupa. Nako, isang maliit na aksidente lang at aksidenteng natamba, paliwanag ni Ji Yutang. Tumingin si Ye Longyuan kay Yefeng, ganun ba? Tumango si Yefeng, oo, ang bata ay pabaya saglit. Parang hindi kasi ako nag-iingat, hindi kasi ako kumbinsido. Napabuntong hininga si Ye Longyuan at sinabing, hindi ka makakagawa ng kasangkapan kung hindi ka gagawa ng jade, kaunti lang ang paghihirap mo, kaunting pag-urong, tingnan natin kung ano ang maaari mong maging. Ngayon sa entablado, bilang isang ama, nais kong bigyan ka ng 2 sampal, upang mailigtas ka sa kahihiyan. Kinagat ni Yefeng ang kanyang mga ngipin, ibinaba ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang kasiyahan, ngunit naaalala ang mga salita ni Ji Yutang. Sinabi pa rin niya, alam ng mga bata ito ay mali, mangyaring ama na makita ang unang pagkakasala ng bata at bigyan siya ng pagkakataong magbago. Gusto mo talagang magsisi, bibigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi kita pinapayagang maghayganti muli kay Yefan, naririnig mo ba ito ng malinaw? Ye Longyuan ang kanyang mga mata ay tumutusok. Sumimangot si Yefeng, tahimik na sumulyap kay Ji Yutang sa likod niya, at nang makita niyang tumango si Ji Yutang, sinabi niya, alam ng anak ko. Napabuntong hininga si Ye Longyuan, okay, magtitiwala ulit ako sa iyo. Sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng pagkakataong makabawi sa ginawa mo. Pare, sabihin mo sa akin. Sa nakalipas na 2 taon, ang mundo sa ilalim ng lupa ay napakagulo, at ang mga labanan ay sumiklab sa loob at labas ng bansa. Patuloy, ang Dragon Soul ay nasa ilalim ng matinding pressure. Mula ngayon, pumunta ka sa iyong pangalawang tiyuhin at makinig sa ayos ng iyong pangalawang tiyuhin.
Bilang isang sinaunang mandirigma ng Dragon Soul, maaari kang maglingkod sa iyong bansa. Sabi ni Ye Longyuan. Ano? Kumunot ang noo ni Ye Feng at sinabing, Ama, ako ay isang mandirigma sa mapagnilay-nilay na kaharian. Hindi ba't magiging sobra-sobra ang pagpunta sa Dragon Soul? Bakit hindi ako manatili sa Hidden Dragon, kasama mo, laban sa kaharian ng katapusan ng mundo? Shut up! Dragon the Soul ang unang linya ng depensa ng ating Xia Kingdom. Noong ako ay isang ama, nagtrabaho din ako bilang isang espesyal na ahente mula sa Dragon Soul, pagkatapos ay tumaas sa Dragon King, at sa wakas ay nakarating sa Yinlong. Sa tingin mo ba ay mababa ang Dragon Soul? Tingnan mo si Xiao Ziner ng pamilya Xiao, nagising na ang bloodline ng Phoenix, at hindi niya iniwan ang kaluluwa ng dragon, maaari ka pa bang maging mas malakas kaysa kay Xiao Ziner? Iniyuko ni Ye Feng ang kanyang ulo, hindi ako nangangahas na sabihin iyon. Yeah. Nagpatuloy si Long Yuan sa pagtuturo, napaka-ambisyosa mo at hindi down to earth, kaya nagkaroon ka ng ganitong ugali, pumunta sa iyong pangalawang tiyuhin, at baguhin ang iyong mabahong ugali. Kaming Yinlong, kung hindi kami gagalaw, lalaban kami. Kung kikilos tayo, ito ay magiging isang mapagpasyang labanan ng buhay at kamatayan. Sa kasalukuyan mong init ng ulo, kahit na sumali ka sa Yinlong, kakalagkarin lang nito ang buong hukbo pabalik. Kung gusto mo talagang kunin ang posisyon ng patriarch ng pamilya Ye, dapat kang magsimula sa kaluluwa ng dragon at hasain ang iyong sarili. Palitan mo muna ang upuan ng iyong pangalawang tiyuhin. Pagkarinig na kinuha niya ang posisyon ng ang Dragon King at ang Patriarch, muling nagliwanag ang mga mata ni Ye Feng sa pananabik, at magalang niyang sinabi, Ama, alam ng bata, hindi niya bibiguin ang kanyang ama. Tumango si Ye Longyuan na may kaunting kasiyahan, manatili ka muna dito, at pagkatapos ay lumabas ka pagkatapos ng pagpili, para hindi machismisan. Kilala ang iyong ama, walang pakialam si Ye Feng sa isang araw o dalawa. Haha, Fenger. Kita mo, mahal na mahal ka pa rin ng tatay mo, nakangiting sabi ni Ji Yutang. Masyado kang nagdote kay Fenger, huwag mo siyang tulungan sa hinaharap, sabi ni Ye Longyuan. Mabilis na sinabi ni Ji Yutang, bro-in-law, natural akong umaasa na magiging talent si Fenger. Siya nga pala, may dapat isipin ang bayaw. Oh, anong meron? Habang pupunta si Fenger sa Dragon Soul para kumuha ng post sa Dragon Soul, gawin natin ang kasal sa babaeng iyon mula sa pamilya Ling. Sa asawa, mas mabilis ding mag-mature si Fenger. Mukha namang sincere si Ji Yutang. Kabanata 0879 Mga paraan. 0879. Hindi inaasahan ni Ye Longyuan ang mungkahi na ito, ngunit pagkatapos na isipin ito, tila ito ay isang magandang paraan para maging mature ang kanyang anak, kaya tumingin siya kay Ye Feng, gusto mo bang magpakasal? Nagningning ang mga mata ni Ye Feng, at naisip niya ang begonia ni Ling Yue. Maganda ang mukha, matangkad at mabilog, may katanji tanging figure tulad ng isang babaeng kanluranin. Ang init ng puso ko. Dahil siya ay nasa angkan at may pambihirang katayuan, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na mahawakan talaga ang sinumang babae. Siyempre, may kinalaman din siya kay Ling Yue, ang nobya niya. Sa napakagandang fiancé, wala siyang gaanong interes sa ibang babae. Labis na nasasabik si Ye Feng nang maisipan niyang pakasalan ng mayabang na si Ling Yue, lubusang sakupin siya sa gabi ng kasal, at gawin siyang sarili niyang babae. Oo. Tuwang-tuwang sinabi ni Ye Feng, matagal nang gustong magsimula ng pamilya at magkaroon ng pamilya ang aking anak, at ganito na ito mula pa noong sinaunang panahon. Si Ye Longyuan ay nagpakita ng ngiti sa gilid ng kanyang mga mata, kahit na ano pa ang gawin ng anak na ito, at least ang sarili niyang anak na gustong magpakasal at maging ama ay magiging masaya pa rin. Okay, ikakasal ka talaga. Sa pagkakataong ito, nandito rin ang Tito Ling mo. Hahanapin ko siya ng pribado, babanggitan ang kasal, at magdaraos ng kasal para sa iyo sa clan sa lalong madaling panahon, sabi ni Ye Longyuan. Salamat ama sa paggawa nito. Ngumiti si Ye Feng at nagbigay ng pasasalamat ng ngiti kay Ji Yutang. Sinabi ni Ji Yutang na may hitsura ng pagpapala. Ikakasal na si Fenger, Bainan, matanda na talaga kami, hehe. Sana talaga maging kambal ang dalawang bata. Tumango si Ye Longyuan at may damdaming nagsabi, umaasa lang ako na kapag may asawa na ako, maaari akong maging mature at matatag sa lalong madaling panahon. Kailan? Dumating ang oras sa gabi, ang hurado para sa pagpili ni Yinlong, pagkatapos ng deliberasyon, inihayag sa publiko na nagpasya silang huwag muling piliin. Dahil bagamat may mga mandirigma na nagpakita ng sintomas ng banayad na pagkalason sa gitna, kung tutusin, kakaunti na lang ang natitira, at kakaunti na lang ang nalason, kaya makikita ng buong seleksyon ang lakas ng mga kabataan. Tila na upang mapalawak ang Yinlong at magdagdag ng mas sariwang dugo, sa pagkakataong ito ay direktang pumili si Yinlong ng higit sa 30 bagong miyembro, na isang hindi pa nagagawang bilang ng mga record. Ang pamilya Chu ang naging pinakamalaking benepisyaryo. Sina Chu Yuntian at Wu Jinglio, kasama ang 3 pang mandirigma, ay napili bilang 5 tao, na masasabing naiinggit sa ibang pamilya. Napili din si Wang Zihan mula sa pamilya Wang, na makatwiran, ngunit si Jiang Xiaobai mula sa paksayo ng Shushan, kahit na siya ay kapantay ni Wang Zihan, ay hindi rin nagtagumpay. Ang dahilan ay malinaw sa lahat.
Ang taong ito ay walang intensyon na maglingkod sa bansa, at ang pagpili sa kanya ay isa ring no-brainer. Gayunpaman, si Jiang Xiaobai ay tila buhay at nagliliwanag, at sa wakas ay hindi na kailangang mag-alala na madala sa Hidden Dragon. Matapos malaman ni Ye Fan ang desisyong ito, ang ipinangako niya kay Chu Yunyao ay matagumpay ding natupad, at makakabalik na siya sa Huahai. Gayunpaman, pagkatapos banggitin ni Ye Longteng ang tungkol sa angkan, naalala ni Ye Fan ang isa pang bagay. Ang lolo ni Su Qingzhou, si Zhou Xinjiang, ay miyembro ng Zhou clan. Ang kinatawan na ipinadala ng pamilya Zhou sa pagkakataong ito ay ang hukom na nagngangalang Zhou Wei. Kung siya ay may padala bilang isang kinatawan, siya ay dapat na isang mahalagang inapo ng pamilya Zhou. Kung hindi, hindi siya karapat-dapat na makasama si Ye Longyuan at ang iba pa. Sa kasong ito, maaari niyang direktang kausapin si Zhou Wei upang makita kung maisasama niyang muli si Su Qingzhou kay Zhou Xinjiang ng maayos. Bago dumilim, natagpuan ni Ye Fan si Zhou Wei sa isang pavilion na may magandang tanawin sa hilaga ng base. Sa katunayan, hindi mahirap maghanap ng mga tao. Kung tutusin, napakaraming tao lamang ang may mataas na base ng paglilinang sa buong base. Kailangan lang ni Ye Fan na hanapin sila isa-isa. Gayunpaman, sa pagtataka ni Ye Fan, naroon si Ye Longteng at isa pang hukom na nakasuot ng puting damit sa medyo lumang pavilion na ito. Nakaupo silang tatlo, umiinom at kumakain ng mga side dishes, parang may pinag-uusapan. Ye Fan, bakit ka nandito? Inisip ni Ye Longteng na narito siya para hanapin siya, at sinabing, ano ang nangyari? Umiling si Ye Fan, nandito ako para hanapin itong reviewer na si Zhou Wei. Katamtaman ang hitsura ni Zhou Wei, ngunit mayroon siyang isang pares ng mga kilay na espada, at ang kanyang mga mata ay medyo malalim. Narinig niyang hinahanap siya ni Ye Fan, at sinabing, oh, mapaglaro, ang hari ng impyerno na sikat sa loob at labas ng bansa, lumapit sa akin, Zhou, isang tao. Ano ang ginagawa mo? Hindi naman big deal. Hindi nag-iingat si Ye Fan, umupo siya sa bakanteng bench na bato, kumuha ng mani, binalatan ito, at sinabing, ito ang asawa ko, ang kanyang lolo, mula sa Zhou Jiekun. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Ye Longteng, na nakaupo sa tabi niya, ay tila biglang may naalala, nagbago ang kanyang mukha, at kumunot ang kanyang mga kilay. Saglit na natigilan si Zhou Wei, saka ngumiti at sinabing, ano? Pinakasalan mo ang babae ng pamilya natin Zhou. Aling nayon ng pamilya Zhou? Ang aming pamilya Zhou ay may daan-daang nayon sa buong siya kung saan nanirahan ang mga tribo, malaki man o maliit, kailangan mong sabihin na malinaw kung alin ito. Ito ang napakalaki sa lalawigan ng Jiang, ang pinakamalapit na bayan ay ang bayan ng Lin, halos inilarawan ni Ye Fan. Agad na tumanggaw si Zhou Wei, alam ko, iyon ang isa sa pinakamalaking nayon, saan galing ang asawa mo? Hindi, ang apelyido ng aking asawa ay hindi Zhou, ang aking biyenan ay lumabas sa Zhoujia Village at nagpakasal sa mga tagalabas. Nabalitaan ko na ang panuntunan ng iyong angkan ay pagkatapos na ikasal ang isang tagalabas, hindi ka pinapayagang magkaroon ng anumang mga kontak, ganoon ba? Tanong ni Ye Fan. Tama, wala ring paraan para gawin ito, alang-alang sa pagkakaroon ng angkan at hindi maapektuhan ang mga karaniwang tao, tumanggo si Zhou Wei. Kung gayon, maaari ko bang hilingin sa Zhou Judge na ito na pagbuksan ako ng pinto sa likod, upang ang aking asawa at lolo ay muling magkasundo. Hindi ako magdadala ng iba sa Zhoujia Village. Tanging mga miyembro ng pamilya natin ang magkikita ng pribado, sabi ni Ye Fan. Sumimangot si Zhou Wei, ito. Medyo mahirap hawakan. Ang mga alituntunin ng aming angkan ay naipasa sa libu-libong taon. Bagamat ipinanganak ako sa pangunahing pamilya, ang mga elder ng angkan sa ibaba ay magbibigay sa akin ng ilang mukha, ngunit para sa kapakanan ng iyong pamilya, kung ang mga patakaran ay nilabag, natatakot ako na ang mga matatanda ay labis na hindi nasisiyahan. Patay na ang mga patakaran, buhay ang mga tao, wala na bang ibang paraan? Matanda na si Lolo, at tumanggi siyang umalis sa nayon kung saan siya ipinanganak at lumaki. Likas sa tao na mamis ang kanyang nag-iisang apo, sabi ni Ye Fan. Saglit itong pinag-isipan ni Zhou Wei, at pagkatapos ay gumagala ang kanyang mga mata, kung pag-uusapan. Mayroon talagang paraan. Anong paraan? Alam ni Ye Fan na may dula. Zhou Wei daw, ang mga alituntunin ng aming angkan, maliban sa iba't ibang angkan ay hindi maaaring magpakasal, para sa mga ordinaryong tao, maaari ka lamang pumasok, hindi umalis. Ibig sabihin, okay lang na magpakasal sa isang babae sa labas, at magpakasal sa isang lalaki sa labas. Kung gusto mo, maaari kang mag-apply sa Council of Presbyterian na hayaan ang iyong asawa na makilala ang kanyang mga ninuno at bumalik sa kanyang pamilya, palitan ang kanyang apelyido ng Zhou, at ikaw ay magiging miyembro ng aking pamilya Zhou sa pangalan ng pagsali sa pamilya. Sa ganitong paraan, ito ay naaayon sa mga patakaran, at kung gusto mong makilala ang iyong lolo, ito ay magiging matagumpay. Hindi. Bago pa matapos magsalita si Zhou Wei, si Ye Longteng, na nasa tabi niya, ay tumigil na sa pag-inom. Saglit na natigilan si Zhou Wei, pagkatapos ay nakangiting sinabi, Longteng, bakit ka nasa sabik? Binanggit ko lang ang isang posibleng paraan. Ang pamamaraang ito ay hindi magagawa, mataimtim na sabi ni Ye Longteng. Bakit?
Ikinalat ni Zhou Wei ang kanyang mga kamay, sa palagay ko ay hindi masyadong nasisiyahan ang kapatid na si Ye Fan. Pumayag man siya o hindi, hindi ako papayag. Mataimtim na sabi ni Ye Longteng. Kabanata 0880 ang Diyos ng Hilaga. 0880. Umiling si Ye Fan, hindi rin ako papayag. Ikakasal ako sa isang asawa, at ang aking mga anak ay magkakaroon ng aking apelyido sa hinaharap. Ito ay isang bagay ng prinsipyo. Nang marinig ito, bahagyang lamambat ang mga mata ni Ye Longteng. Nagpatuloy si Ye Fan, gayon din, nabalitaan ko na maaari kang magpakasal at magkaanak sa labas basta't nakikipag-usap ka sa mga matatanda ng angkan, hindi ba kailangan mong maging mahigpit? Napabuntong hininga si Zhou Wei, kahit na sumang-ayon ang mga matatanda ng angkan sa isang nayon, kailangan nilang magpadala ang pamilya ng isang tao upang suriin kung ano ang partikular na sitwasyon ng mga tao sa labas. Ang dahilan kung bakit hindi pinapayagan ng iyong asawa na pumasok sa nayon ay dahil ang kanyang ina ay hindi sumunod sa mga patakaran at gumawa ng desisyon ng pribado. Sa kasong ito, bukod sa pagkilala sa mga ninuno, walang ibang paraan, dahil hindi ka ordinaryong tao, handa akong magbukas ng pinto sa likod para sa iyo. Zhou Wei, hindi na kailangang banggitin ang bagay na ito, hindi ito papayagan ng ating Dragon Soul. Mataray na sabi ni Ye Longteng. Longteng, bakit may kaugnayan na naman ito sa Dragon Soul? Kahit na ikaw ang Ye Clan ang mga pinuno ng clan ngayon, hindi mo kayang alagaan ang lahat, di ba? Walang magawang ngumiti si Zhou Wei. Ang lalaking nakaputi sa gilid ay humigop ng alak, at isang medyo nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa kanyang gwapong mukha. Brother Zhou, sa harap ng kasalukuyang Dragon King, gusto mong trituhin ang isang mabigat sa underground world. Pumapasok sa clan, maaari bang sumang-ayon ang mga tao? Hindi ito magugulo. Ngumiti si Zhou Wei, paano ito magugulo, hindi ba ito ang lakas ng ating angkan? Naglagay si Ye Fan ng ilang mani sa kanyang bibig. Sa loob, umiling siya at sinabing, private lang ako, at gusto kong makita kong komportable para sa aking asawa na bisitahin ang aking lolo paminsan-minsan, mas mabuting iwasan ko ito. Tama ang iniisip mo, isang lalaking lalaki, paano ka magiging isang pamilya sa lahat ng oras, hindi banggitin na hindi ka isang hindi kilalang tao, humigop ng alak si Ye Longteng nang may kasiyahan. Narinig ni Zhou Wei ang sinabi ng dalawa, at sinabing, kung ganoon nga ang kaso, hindi ko na mapigilan. Kung tutusin, 10,000 tao sa pamilya Zhou, at hindi ako ang may huling say. Walang pakialam si Ye Fan, dahil marami pa siyang dapat isaalang-alang. Halimbawa, ang espesyal na linya ng dugo ni Su Qingzhou, ang espesyal na malamig na yelo na nakakagalit na chi, habang iniisip niya ito, mas naramdaman niya na maaaring ito ang paggising ng linya ng dugo ng angkan. Nang malaman ni Zhou Xi na nagising na ni Su Qingzhou ang kanyang bloodline, at ito man ay isang pagpapala o sumpa, hindi na siya naglakas loob na sabihin ito ng mabilis. Kaya naman, nakakalungkot na hindi siya makabalik sa Zhoujie Village para makita ang kanyang lolo, ngunit kumpara sa kaligtasan ni Su Qingzhou. Naramdaman niyang wala lang iyon. Gayunpaman, sa pagkuha ng pagkakataong ito, gustong malaman ni Ye Fan ang higit patungkol sa angkan. Siya nga pala, Dragon King, tumingin si Ye Fan kay Ye Longteng at nagkunwaring walang pakialam, kayong tatlo ay umupo at uminom ng magkasama, lahat ba kayo ay kabilang sa angkan ng Shenlong? Siyempre hindi, walang pakialam si Ye Longteng sa sinabi niya sa Ye Fan clan. Ngumuso kay Zhou Wei, ang pamilyang Zhou ay ang pinuno ng Xuanming clan, at ang hukom na si Bai Yishuang dito ay ang pinuno ng Beidi clan. Magkakasama kaming tatlo dahil magkasing edad. Nagkatrabaho na kami dati, kaya medyo maganda ang relasyon. Hiniling ko lang sa kanila na lumabas para uminom ngayon. Hoy, Ye Longteng, nahihiya kang sabihin na kapag tayo ay nagtutulungan, tayong tatlo ay may magkatulad na cultivation base. Ngayon ay may isang kamay na kami ni Yishuang. Madali ka nitong matabyunan. Humigop si Zhou Wei ng kanyang alak at umiling. Napabuntong hininga si Ye Longteng at hindi makapaniwalang sinabi, kailangan lang ninyong dalawa na mag-concentrate sa pagsasanay ng martial arts. Nagtatrabaho ako sa Dragon Soul, paano ako mag-iisip at magsasanay? Ang talento ay talento, tingnan mo ang iyong kapatid na si Kuya Long Yuan, noon kahit gaano ka kabisi, hindi ka ba nakalusot sa iyong konsentrasyon ng maaga? Sabi ni Bai Yishuang na walang mukha ng ngiti. Wala ring masabi si Ye Longteng, kung ikukumpara sa aking panganay na kapatid, hindi ko talaga kayang ikumpara. Xuanming. Si Ye Fan ay nagsasalita tungkol sa bloodline ni Zhou, at sinabing, ang Diyos ba ng Hilaga, ang Diyos ng tubig na si Yuqiang. O ang maalamat na apat na espiritong hayop na si Xuanwu. Sa alaala ni Ye Fan, tila si Xuanming ay parehong Diyos ng tubig, ang pangalan ng Winter God ay isa pang termino para sa Basalt God Beast. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Zhou Wei at sinabing, hindi namin alam, sa katunayan, ang pamana ng aming angkan ay masyadong mahaba, at nakatagpo kami ng maraming natural at gawa ng tao na mga sakuna, at nawala ang maraming sinaunang materyales. Kahit na alam ng dugo ng mga pangunahing angkan ang tinatayang pinagmulan, partikular kung saan ito nagsimula, ay walang paraan upang malaman. Ang aming pamilya Zhou ay hindi lamang sumasamba sa Diyos ng Hilaga, ngunit sumasamba din sa basalt na hayop, at kahit na sumasamba sa matako na lobo na bituin. Ngunit,
Alin ang una nating ninuno, nagbigay sa amin ng Xuanming bloodline? Hindi ko alam. Hindi mapigilan ni Ye Fan na matigilan, hindi man lang alam ng mga disipulo ng emotional clan ang kanilang pinanggalingan. Gayun din, tulad ng dugo ng Phoenix, sino ang nakakita ng Phoenix? Ngunit ang talento ng muling pagsilang mula sa abo ay nagpatunay sa pagkakaroon ng Phoenix, at ang mala Phoenix na mga banal na ibon tulad ng Suzaku, Qingluan, at Yuchu ay maaaring umiiral din. Ang angkan, dahil sa kanilang kadugo, ay naniniwala na sila ay may pambihirang mga ninuno, kahit na hindi nila nakita kung sino sila ay kumbinsido. Dahil ikaw ay isang inapo ng Diyos ng Hilaga, kung gayon ang iyong talento sa kadugo ay dapat na nauugnay sa tubig, casual na sabi ni Ye Fan. Bahagyang ngumiti si Zhou Wei, iniunat ang isang daliri, at itinuro ang baso ng alak ni Ye Longteng. Nakita ko ang malabong bughaw na lamig, na agad na nagyelo sa loob ng alak. Nang inag ang buong katawan ni Ye Fan, sigurado. Ang lamig ng hangin. Ang mas ikinagulat ni Ye Fan ay ang kondensado at ganap na lakas ni Zhou Wei, ang Xuanming aura na kanyang ipinakita, ay tila mas mababa kaysa sa malamig na temperatura ng hangin na ipinakita ni Su Qingzuo sa simula. Siyempre, kung maaari mong i-freeze ang alak na ito, 12-12 grado pa rin ito sa ibaba ng zero, na napakababa na ng temperatura. Kaya lang, mas malamig ang malamig na hangin ni Su Qingzuo, at imposibleng matiyak na ang bloodline ng babae ay majay gising ng mas lubusan. Zhou, bakit mo pinapalamig ang alak ko? Sumimangot si Ye Longteng. Ngumiti si Zhou Wei, at kaunti pa, hinihigop ang nagyayalong malamig na hangin at nilusaw ang inumin, mas mabuti na itong palamigan kabilang tao. Bumalik sa katinuan si Ye Fan at sinabing, nakakamangha talaga. Nakakainis ang normal na uri ng yelo, ngunit hindi nito kayang i-freeze ang alak, at hindi ito kayang gawin ng Western magic. Haha, natural iyon. Ang mga ice magic na iyon sa kanluran ay umaasa lamang sa mga panlabas na natural na elemento, kaya paano sila may kukumpara sa ating Xuanming bloodline? Si Zhou Wei ay lubos na ipinagmamalaki. Tumawa si Ye Longteng, Ye Fan, huwag kang makinig sa kanyang pagmamayabang, sa harap ng dugo ng aming Shenlang clan, wala silang pakialam. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, wala sa akin ang iyong dugo, ano ang, tayo. Ye Longteng, huwag kang gumamit ng mga ganitong salita para lokohin ang mga tagalabas, hindi mo ba naiintindihan kapag binyo-bully mo ang iba? Malakas ang bloodline ng Shenlang clan mo, pero depende kung gaano mo i-improve ang bloodline mo. Kahit na ito ay isang dragon, mayroon ding 3, 6, 9, at iba pa. Ang pangkalahatang paggising ng dugo ng dragon ay hindi isang malaking bagay. Si Zhou Wei ay natural na hindi kumbinsido at gumanti. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.